Ang sariling dugo ang bumaon ng patalim. Habang nag-aabot ng bigas si Teresa para sa mga nagugutom, nilulustay ng manugang ang pera nila sa sugalan. Pabigat ka na ma, ibigay mo na ang lupa. Ang malupit na sigaw ng anak sa harap ng buong bayan. Ngunit tapos na ang pagiging martir niya. Ang inagaw, babawiin niya. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina bago tuluyang itakwil ang sariling anak? Siya ang nagnakaw ng tubig natin. Inutusan niya akong isara ang patubig para malunod ang mga sakahan ninyo. Ang tinig na iyon ay bumasag sa maingay at masayang tugtugin ng fiesta ng San Isidro. Umatras ang atensyon ng buong plaza patungo sa entablado. Sa ibaba, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nakatayo si Teresa. Hawak ng kanyang magaspang na mga kamay ang isang maliit na sako ng bigas na iniaabot niya sana sa isang matandang pulubi. Sa loob ng bulsa ng kanyang kupas na bestida, naroon ang nakatuping resibo mula sa sanglaan. Kahapon lamang, isinuko niya ang kanyang nag-iisang singsing sa kasal upang mabayaran ang utang ng lalaking nakatayo ngayon sa harap ng mikropono. Ang lalaking nagmula sa kanyang sinapupunan, ang kanyang anak na si Emilio. Hindi makahinga si Teresa. Tila may isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Namahid ang kanyang mga braso hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Unti-unting dumulas ang sako mula sa kanyang pagkakapit. Ang mga butil ng bigas ay umulan sa maalikabok na lupa, kasabay ng pagbagsak ng kanyang buong mundo. Ang pulubing tatanggap sana ng tulong ay mabilis na umurong palayo, na tila ba may nakakahawang sakit si Teresa. Ang mga taong bayan na kanina lamang ay nakangiting bumabati sa kanya ay unti-unting lumikha ng isang malaking puwang. Iniiwan siyang nag-iisa sa gitna. Sa likuran ni Emilio, nakatayo si Don Severino. Ang mayamang asendero ay may nakapaskil na mapagpanggap na lungkot sa mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Kinapitan ni Severino ang balikat ni Emilio na tila isang amang nagbibigay ng suporta sa isang matapang na anak. Humiwa sa katahimikan ang matinis na boses ni Aling Delia. Itinutok ng babae ang camera ng kanyang cellphone nang direkta sa mukha ni Teresa. Tingnan niyo ang demonyong nagbabalat kayong santo, mga viewers. Nakuha pang magpamigay ng bigas, galing naman pala sa nakaw na tubig ang pinambili. Ganito ang ginagawa ng mga gahaman sa lupa. Hindi sumagot si Teresa. Hindi siya sumigaw o umiyak upang ipagtanggol ang sarili. Ang pinakamatinding sakit ay walang tinig. Tinitigan niya lamang ang kanyang anak. Hinihintay niyang bawiin ni Emilio ang mga sinabi nito. Hinihintay niyang sabihin nitong isa lamang itong masamang biro. Ngunit umiwas ng tingin si Emilio. Ibinaba ng binata ang mikropono at mabilis na naglakad pababa ng entablado. Sa sandaling iyon, napansin ni Teresa ang isang malaking itim na pasa na nakabaon sa braso ng kanyang anak. Dahan-dahang lumuhod si Teresa sa mainit na lupa. Hindi niya inalintana ang mga nagbubulungang bibig at ang mga mapanghusgang mata na nakatitig sa kanya. Ginamit niya ang kanyang nanginginig na mga kamay upang tipunin ang mga tumapon na butil ng bigas. Bawat butil na inilalagay niya pabalik sa sako ay tila piraso ng kanyang nadurog na dignidad. Ang paglalakad pa uwi ay tila isang walang hanggang kalbaryo. Ang init ng hapon ay pakiramdam na yelo na tumutusok sa kanyang balat. Wala siyang ibang nais kundi ang makapasok sa kanyang kwarto, isara ang pinto, at hayaang tumulo ang mga luhang kanina pa bumabara sa kanyang lalamunan. Ngunit nang itulak niya ang lumang pinto ng kanilang bahay, hindi katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mabigat na pagbagsak ng isang malaking maleta sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Nakatayo doon ang kanyang manugang na si Clara, nakahalukip-kip at nakataas ang kilay. Ang labi nito ay nakapinta ng matingkad na pula, suot ang isang bagong blusa na hindi akma sa dami ng kanilang utang. Mabuti naman at nandito ka na. Narinig ko ang nangyari sa plaza. Trending ka na sa buong barangay. Malamig at puno ng pandidiri ang boses ni Clara. Nakakahiya ka ma. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa loob ng pamamahay ng isang magnanakaw.
Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na dito bago pa madamay ang pamilya ko sa kamalasan mo. Tiningnan ni Teresa ang lumang maleta na naglalaman ng kanyang mga damit. Hindi lamang pala sa labas ng bahay siya tinanggalan ng karangalan. Ang patalim ay mas malalim palang ibinaon sa mismong loob ng kanyang tahanan. Saan ako nagkamali sa pagpapalaki sa iyo, anak? Humakbang si Teresa papasok sa sarili niyang pamamahay, ngunit tila siya isang dayuhan na tinataboy. Hinarang ni Clara ang daanan. Ang mga braso nito ay nakaekis sa dibdib habang ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi mo ba naintindihan, ma? Gusto mo bang i-spell out ko pa sa iyo? Pinapalayas na kita. Madiin at matalim na sambit ni Clara. Kung talagang mahal mo ang apo mo, matagal mo nang ibinenta ang lupang iyan kay Don Severino. Makasarili ka. Gusto mo bang mamatay kaming dilat ang mata sa hirap habang yakap-yakap mo ang walang kwentang bukid na yan? Nilingon ni Teresa ang sulok ng sala. Nakaupo roon si Emilio, nakayuko at mahigpit na magkahawak ang mga palad. Tinitigan siya ng kanyang ina, naghihintay ng kahit isang salita ng pagtatanggol. Isang patak ng tapang mula sa lalaking iniluwal niya, ngunit nanatiling nakatitig sa sahig si Emilio. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi at mas nakakasugat kaysa sa mga sigaw ni Clara. Mula sa kusina, lumabas ang maliit na si Ines. Basag ang boses ng bata sa kakaiyak. Patakbo itong lumapit kay Teresa upang yumakap. Ngunit bago pa man madampi ng bata ang dulo ng damit ng kanyang lola, hinablot na siya ni Clara pabalik. "Huwag mong lalapitan ang lola mo! Mamalasin tayo!" Bulyaw ni Clara sa bata. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Padre Ben, ang matandang pari na matagal ng kaibigan ng yumaong asawa ni Teresa. Ang kanyang maamong mukha ay napuno ng pag-aalala nang makita ang sitwasyon. "Huminahon kayo sa loob ng bahay na ito," mahinahong pakiusap ng pari habang papalapit kay Emilio. "Emilio, hindi tama na ganituhin ninyo ang iyong ina. Siya ang nagbigay ng buhay sa iyo." Humarap si Clara at walang pakundangang dinuro ang matandang pari. "Excuse me, Father. Out of this na kayo. Huwag na kayong makialam sa problema ng pamilya namin. Wala kayong asawa at anak kaya hindi ninyo alam ang feeling ng walang maipakain. Kung gusto nyo siyang tulungan, ibenta nyo ang simbahan nyo para may pera siya." Bago pa man makasagot si Padre Ben, walang galang na itinulak ni Clara ang pinto upang palabasin ang pari at malakas na isinara ito. Pinili ni Teresa na huwag nang makipagtalo. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Tanging isang napakalalim at malamig na pagod ang bumalot sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang naglakad, palagpas sa maletang inihanda ni Clara para sa kanya. Hindi siya aalis sa bahay na ipinundar nilang mag-asawa. Habang naglalakad, nahagip ng kanyang paningin ang basurahan sa gilid ng mesa. May isang napunit na sobre mula sa isang kilalang bangko. Nakapangalan ito kay Clara at nakasulat ang isang huling babala para sa isang napakalaking halaga ng utang. Kumunot ang noo ni Teresa. Kakasangla lamang niya ng kanyang singsing kahapon para sa utang ni Emilio. Bakit mayroon na namang panibagong utang ang manugang niya? Hindi na niya ito pinansin. Pumasok si Teresa sa lumang kwarto nila ng asawang si Arturo at inilock ang pinto. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok sa loob ng silid ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Dito, ligtas siya. Sumandal si Teresa sa pinto at unti-unting dumulas pababa hanggang sa mapaupo siya sa malamig na sahig. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang maliliit na yabag sa labas ng kwarto. Ang mahinang paghikbi ni Ines ay nakasiksik sa ilalim ng siwang ng pinto. "Lola, Lola." Ang basag na bulong ng bata, isang maliit at nanginginig na kamay ang dahan-dahang sumuot sa makitid na espasyo sa ilalim ng pinto. Pilit na inaabot ng bata ang kanyang lola. Bumuhos ang lahat ng pinipigil na luha ni Teresa. Yumuko siya, inabot ang maliliit na daliri ng kanyang apo at idinampi iyon sa kanyang noo upang tanggapin ang pagmamano nito. Hinalikan niya ang kamay ng bata habang tahimik na humihikbi,
Isang sakripisyong walang nakakakita, ngunit nadarama ng langit. Nang marinig niyang hinatak na muli ni Clara ang bata palayo, tumayo si Teresa. Lumapit siya sa lumang aparador ng kanyang asawa. Habang inaayos niya ang mga nakatuping barong ni Arturo upang humanap ng lakas, nasagi ng kanyang braso ang isang mabigat na kahoy na kahon sa pinakamataas na estante. Nahulog ang kahon at bumagsak sa sahig. Umalingawngaw ang kalampag ng kahoy na nabasag at nagliparan ang nakakulong na alikabok sa hangin. Lumuhod si Teresa upang pulutin ang mga nagkalat na gamit. Sa gitna ng mga lumang resibo at litrato, isang pamilyar na itim na notebook ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang kwaderno ng kanyang asawa noong ito ay nabubuhay pa at namamahala sa irigasyon. Nang buklatin niya ang unang pahina, isang nakatuping papel ang nahulog sa kanyang kandungan. Binuksan niya ito. Ang pamilyar na sulat kamay ni Arturo ay tila sumigaw mula sa nakaraan. Nanginig ang mga kamay ni Teresa habang binabasa ang nag-iisang pangungusap na nakasulat doon gamit ang pulang tinta. Kung mamatay ako, si Severino ang may gawa. Binuklat ni Teresa ang mga sumunod na pahina ng itim na kwaderno. Bawat pahina ay naglalaman ng mga detalyadong tala, mga petsa, at mga sukat ng patubig na maingat na inilista ng yumaong asawa. Nakita niya ang isang nakatiklop na mapa ng kanilang lupain. Sa ilalim ng guhit na kumakatawan sa kanilang palayan, may malaking markang pulang tinta na nagsasaad ng isang nakatagong plano, isang malaking pabrika ng bigas na pagmamay-ari ni Don Severino. Ito ang tunay na dahilan kung bakit pilit na inaangkin ng asendero ang kanilang bukid. Ang mayamang bukal ng tubig ay nasa ilalim mismo ng lupang ipinundar ni na Teresa at Arturo. Ang paratang na pagnanakaw ng tubig ay isang malaking kasinungalingan upang pagtakpan ang maitim na hangarin ni Severino. Sa labis na bigat ng kanyang natuklasan, lumabas si Teresa ng bahay at naglakad patungo sa sementeryo ng San Jacinto. Ang sikat ng araw ay papalubog na, nag-iiwan ng kulay kahel na kalangitan na tila nagluluksa kasama niya. Nang makarating sa puntod ni Arturo, lumuhod si Teresa. Ang malamig na semento ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang nag-iinit na dibdib. Dahan-dahan niyang inayos ang mga nalantang bulaklak sa ibabaw ng lapida. Bawat tuyong talulot na kanyang hinihimas ay sumisimbolo sa natitira niyang pag-asa. Hindi niya itatapon ang mga ito, tulad ng hindi niya isusuko ang lupang minahal ng kanyang asawa. Hindi ko ibibigay ang pinaghirapan mo, Arturo. Bulong niya sa hangin. Ipaglalaban ko ang katotohanan. Ang kanyang tahimik na panalangin ay nagambala ng mga mabibigat na yabag ng sapatos na tumatapak sa mga tuyong dahon. Tumayo si Teresa at lumingon. Nakatayo sa kanyang likuran si Don Severino, walang bakas ng alikabok ang suot nitong mamahaling barong at may nakapaskil na mapagpanggap ng ngiti sa labi. Nakikiramay pa rin ako hanggang ngayon, Teresa. Sayang at maagang nawala ang magaling mong asawa. Panimula ng asendero. Ang boses ay malambot ngunit may nakatagong lason. Dumukot ito sa bulsa at inilabas ang isang pirasong papel. Alam ko ang pinagdadaanan mo. Bayad na ang utang ni Emilio sa sugal, pero itong tseke, pandagdag sa panggastos ninyo. Take it, Teresa. I-surrender mo na ang lupa at magpahinga ka na sa probinsya. Ako na ang bahala sa lahat. Tinitigan ni Teresa ang tseke na nagkakahalaga ng malaking halaga at pagkatapos ay tiningnan niya ang mukha ng lalaking nakasulat sa itim na kwaderno bilang dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ang kanyang takot ay biglang naglaho, napalitan ng isang napakalamig at matibay na paninindigan. Kinuha ni Teresa ang tseke mula sa kamay ni Severino. Ngumiti ang asendero, inakalang nasilaw na sa pera ang matanda. Ngunit walang pag-aalinlangan, pinunit ni Teresa ang papel sa gitna. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso bago niya hinayaang liparin ng hangin ang mga ito patungo sa paanan ni Severino. Ang lupa namin ay hindi binibili ng limos, Severino. At ang kaluluwa ng asawa ko ay hindi nababayaran ng tseke mo. Matapang na sagot ni Teresa. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kalaban. Nawala ang ngiti sa mukha ni Don Severino.
Ang kanyang maamong anyo ay napalitan ng isang madilim at nakakatakot na ekspresyon. Umabante siya ng isang hakbang, halos ibulong sa mukha ni Teresa ang kanyang banta. Masyado kang matigas. Titiyakin kong mamamalimos ka sa kalsada, Teresa. Gugutumin ko kayo hanggang sa ikaw na mismo ang lumuhod at magmakaawang ibenta iyan sa akin. Tumalikod ang asendero at mabilis na naglakad palayo, iniiwan ang isang mabigat na tensyon sa hangin. Habang pinapanood ni Teresa ang pag-alis ni Severino, nahagip ng kanyang paningin ang isang kakaibang anino. Sa likod ng isang malaking musoleo sa di kalayuan, isang babaeng nakaitim ang tahimik na nagmamasid sa kanya. Nakasuot ito ng madilim na salamin at nakabalot ang buhok. Nang mapansin ng babaeng nakatingin sa kanya si Teresa, mabilis itong tumalikod at naglaho sa likod ng mga puntod. Sino ang babaeng iyon at bakit siya nagmamasid? Hindi na binigyan ng pansin ni Teresa ang estranghero. Kailangan niyang umuwi upang harapin si Emilio at sabihin ang mga natuklasan niya. Naglakad siya ng mabilis, may bagong apoy na nagliliyab sa kanyang puso. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng kanilang bakuran, isang nakapanghihilakbot na eksena ang sumalubong sa kanya. Nasa labas ng gate si Clara, pawisan habang sa pilitang kinakaladkad ang isang napakabigat na sako palabas ng kanilang imbakan. Ito ang huling sako ng pinakamataas na uring binhi ng palay, ang nag-iisang pag-asa nila para sa susunod na taniman. Sa harap ni Clara ay isang lalaking nakasakay sa tricycle na may dalang timbangan. Sige na, kunin mo na ng kalahating presyo. Kailangan ko ng cash ngayon din, magbabayad ako ng utang sa bangko. Nagmamadaling pakiusap ni Clara sa mamimili. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Teresa. Ang mga binhing iyon ay pinili at inipon pa ng asawa niya bago ito mamatay. Habang pilit na hinihila ni Clara ang mabigat na sako pataas sa tricycle, sumabit ang telang sako sa isang matulis na pako sa gilid ng bakal. Napunit ang ilalim nito. Ang mga ginintuang butil ng palay ay walang awang bumuhos pababa. Tumatama sa magaspang na semento, lumilikha ng isang patuloy at masakit na ritmo ng pagkaubos. Mabilis na tumakbo si Teresa at mahigpit na hinawakan ang punit na sako. Ginamit niya ang sariling katawan upang takpan ang butas at pigilan ang patuloy na pag-agos ng mga gintong binhi. Bitiwan mo iyan. Binayaran na ako ng taong ito. Matinis na tili ni Clara habang pilit na hinihila ang sako mula sa pagkakayakap ng kanyang biyenan. Ako at ang asawa ko ang nagtulo ng pawis para sa binhing ito, Clara. Wala kang karapatang ipagbili ang natitira nating pag-asa. Madiin na sagot ni Teresa. Ang mga braso ay nakapulupot ng mahigpit sa sako. Nang makita ni Clara na hindi bibigay ang matanda, mabilis na nag-isip ang kanyang mapanlinlang na isipan. Bigla niyang binitawan ang sako at sinadyang itumba ang sarili paatras. Tumama ang kanyang tuhod sa magaspang na semento, lumikha ng maliit na gasgas. Agad siyang napasigaw ng napakalakas, tila isang baboy na kinakatay. Aray ko! Sinaktan ako ng biyenan ko! Tulong! Gusto niya akong patayin para sa walang kwentang palay na iyan. Umiiyak na sigaw ni Clara habang hawak ang kanyang tuhod. Ang mamimili sa tricycle, dahil sa takot na madamay sa gulo, ay mabilis na pinaandar ang sasakyan at umalis. Napatanga si Teresa sa lantarang panlilinlang ng manugang. Bago pa man siya makapagsalita upang ipagtanggol ang sarili, huminto ang isang mahabang convoy ng mga sasakyan sa harap ng kanilang bakuran. Bumaba ang mga opisyal ng barangay at mula sa isang itim na kotse, lumabas si Don Severino. Hawak nito ang isang malinis na folder. Sa tabi niya ay si Aling Delia na agad inilabas ang cellphone upang simulan na naman ang kanyang pagbabalita sa buong bayan. Tiningnan ni Severino si Clara na nag-iinarte sa sahig at inilipat ang tingin kay Teresa. Pati ba naman sarili mong manugang, sinasaktan mo para sa kapirasong lupa, Teresa? Baliw ka na nga yata tulad ng sabi nila. Ano ang kailangan mo rito, Severino? Malamig na tanong ni Teresa, hindi nagpatinag sa dami ng taong nakatingin. Ngumiti ang asendero, isang ngiting punong-puno ng kayabangan. Gusto kong tapusin ang gulo na ito sa paraang gusto mo. Sabi nila, santo ka.
malakas ka sa Diyos. Pwes, magpusta tayo sa harap ng buong barangay. Inilabas ni Severino ang isang kontrata mula sa folder. Bibigyan kita ng 48 oras. Kung uulan at dadaloy ang tubig sa tuyong irigasyon ng palayan mo, ibabalik ko ang lahat ng karapatan mo sa lupa. Walang kaso, walang gulo. Huminga ng malalim si Severino. Pinalakas ang boses upang marinig ng camera ni Aling Delia. Pero kung hindi umulan, pipirmahan mo ang deed of sale na ito. Ibebenta mo sa akin ang buong lupain mo sa halagang ₱1. 1 peso, Teresa, para sa buong pagkatao mo. Napagasp ang mga nakikinig na kapitbahay. Alam ng lahat na ayon sa balita sa radyo, walang inaasahang ulan sa buong probinsya sa loob ng 1 buwan dahil sa matinding tagtuyot. Isa itong imposibleng hamon, isang lantarang pagpatay sa pag-asa. Mula sa loob ng bahay, patakbong lumabas si Emilio. Nang marinig niya ang kasunduan, nanlaki ang kanyang mga mata. Ma, huwag. Mababaliw ka na ba? Walang ulan na darating. Pirmahan mo na lang ng maayos para may makuha tayong malaking pera. Teresa stopped. She didn't look at the contract. She looked at her son. Dahan-dahan niyang ibinaling ang paningin kay Emilio. Walang galit sa mga mata ni Teresa. Walang pakiusap na tulungan siya. Ang naroon lamang ay isang napakalalim at nakakadurog na pagkaawa. Naawa siya sa isang lalaking may malaking katawan, ngunit walang gulugod na kayang tumayo para sa sariling pamilya. Kinuha ni Teresa ang pluma mula sa kamay ni Severino. Dahan-dahan at mariin niyang inilapat ang tinta sa papel. Pumirma siya. Napahiyaw sa labis na pagkabigo si Emilio at sinabunutan ang sariling buhok. Ngumiti naman ng malapad si Severino, tiwala sa kanyang panalo. Ngunit sa likod ng pirma, may kakaibang kalmado sa mukha ni Teresa. Hindi nila alam na may nabasa siya sa itim na kwaderno ni Arturo, mga talaan ng hangin at ulap na nagbabadyang magdala ng ulan tuwing sasapit ang linggong ito ng Mayo. Pagsapit ng gabi, binalot ng matinding dilim ang buong sakahan. Umalis si Teresa ng bahay dala ang isang lumang flashlight. Kailangan niyang siguraduhin na bukas at walang harang ang mga tubo ng patubig nila kung sakaling ibigay ng langit ang himalang hinihintay niya. Habang naglalakad sa gitna ng tuyong damuhan palapit sa pangunahing tubo, nakarinig siya ng pagpokpok. Isang tao ang nakayuko sa dilim, pilit na sinisira ang gulong ng balbula gamit ang isang mabigat na kasangkapan. Bumilis ang tibok ng puso ni Teresa. Itinaas niya ang kanyang flashlight at itinutok ang liwanag sa anino. Ang taong nakayuko ay napatigil. Dahan-dahan itong lumingon, nasilaw sa liwanag ng ilaw. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Teresa. Ang babaeng sumisira sa kanyang patubig ay walang iba kundi si Beatrice. Si Beatrice, ang kanyang matalik na kaibigan sa loob ng 30 taon. Ang babaeng nagpunas ng kanyang mga luha nang mamatay si Arturo. Sa sobrang gulat at panginginig ng mga kamay ni Beatrice, nabitawan nito ang hawak na kasangkapan. Umaling-aungaw ang mabigat na kalampag ng malaking liyabe nang bumagsak ito sa ibabaw ng mga bato sa ilalim ng gabi. Nabalot ng isang nakakabinging katahimikan ang paligid. Ang tanging naghihiwalay sa kanila ay ang malamlam na liwanag ng flashlight na ngayon ay nanginginig sa kamay ni Teresa. Ang pinakamalalim na sugat ay hindi nagmumula sa patalim ng kaaway, kundi sa kamay ng taong pinagkatiwalaan mong mag-ingat ng iyong puso. Nakatingin si Teresa kay Beatrice, ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang babaeng naghugas ng bangkay ni Arturo. Ngayon ay nakayuko sa putikan at sumisira sa nag-iisa niyang pag-asa. Dahan-dahang napaluhod si Beatrice. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Teresa. Patawarin mo ako, Teresa. I'm so sorry. Wala na akong ibang choice. Nanginginig at basag ang boses ni Beatrice. 2 months na walang dialysis si Junjun. Mamamatay ang anak ko. I begged the hospital, pero kailangan nila ng cash. Nilapitan ko si Don Severino. He paid the bills, Teresa. Binayaran niya ang ospital, pero ito ang hiningi niyang kapalit. Walang sumabog na galit mula sa lalamunan ni Teresa.
Wala siyang ibinatong sumpa o panunumbat. Lumapit siya kay Beatrice at unti-unting lumuhod sa harapan nito. Itinaas ni Teresa ang kanyang magaspang na kamay at, sa halip na manampal, ay marahan niyang pinunasan ang mga luha sa maruming pisngi ng kanyang matalik na kaibigan. Mas lalong naiyak si Beatrice. Ang banayad na haplos na iyon ay mas masakit pa sa libu-libong sampal. Ito ang haplos ng pag-unawa na dumudurog sa kanyang budhi. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Beatrice? Magkaibigan tayo. Hahatiin ko ang huling butil ng bigas ko para kay Junjun. Mahinang bulong ni Teresa. Ang boses ay tila hangin na puno ng pighati. Dahil alam kong wala ka na ring maibibigay, Teresa. Nakita ko kung paano ka unti-unting inuubos ng pamilya mo. I couldn't add my burden to yours. Humahagulgol na sagot ni Beatrice. Hawak ang dibdib na tila kinukulang sa hangin. Tumango si Teresa ng dahan-dahan. Ibinaba niya ang kanyang kamay. Ang mukha niya ay walang bakas ng pagkamuhi. Tanging isang napakalalim na pagtanggap sa kalupitan ng mundo. Umuwi ka na sa anak mo, Beatrice. Alagaan mo siya. Malamig at formal na utos ni Teresa. Hindi kita isusumbong. Hindi ko kukunin ang ina ni Junjun. Pero mula sa gabing ito, kalimutan mo nang nagkaroon ka ng kaibigang nagngangalang Teresa. Tumayo si Teresa at tumalikod. Walang lingon-likod niyang hinayaan si Beatrice na maglakad palayo habang patuloy na umiiyak sa gitna ng dilim. Bawat hakbang ng kanyang dating kaibigan palayo ay tila pagputol sa isang matibay na sinulid na nagdugtong sa kanila sa loob ng 30 taon. Nang mag-isa na lamang siya, pinulot ni Teresa ang mabigat na liyabe na nabitawan ni Beatrice. Kumapit siya sa malamig na bakal ng tubo at sinimulang ayusin ang nasirang balbula. Madilim, mabigat, at magaan ang kalawang sa kanyang mga kamay. Sa pagpilit niyang pihitin ang matigas na tornilyo, dumulas ang bakal at nahiwa ang kanyang hintuturo at palad. Tumulo ang mainit na dugo mula sa kanyang kamay, humahalo sa malamig na putik ng tubo. Dumukot si Teresa sa kanyang bulsa at kinuha ang isang kupas na panyo upang ibalot sa kanyang dumudugong daliri. Habang mahigpit niya itong ibinubuhol, hindi niya mapigilang mapatitig sa borda sa gilid ng tela. Ito ang panyong ibinigay sa kanya ni Beatrice noong araw na inilibing si Arturo. Ang telang minsang nagpunas ng kanyang luha, ngayon ay pumipigil sa dugong pinadanak ng mismong nagbigay nito. Habang hinahaplos niya ang huling tornilyo sa ilalim ng lupa, may nakapa ang kanyang mga daliri na isang matigas na plastic na nakabaon sa putik. Itinutok niya ang flashlight. Isa itong ID card mula sa Alcantara AgriCorp. Pinunasan niya ang putik at nakita ang mukha ng isang lalaki. Hindi ito kay Beatrice. May ibang tauhan si Severino na nagpunta roon bago pa dumating ang kanyang kaibigan. Sino ang lalaking ito at ano pa ang ginawa nito sa kanyang lupain? Nang matapos niya ang pag-aayos, unti-unti nang nagliliwanag ang kalangitan sa silangan. Kulay abo ang umaga. Pagod, sugatan, ngunit may pag-asa pa rin, naglakad si Teresa pabalik sa kanyang palayan. Handa na ang tubo, kailangan na lamang niya ng himala ng ulan mula sa langit. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang taniman, isang kakaiba at pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanyang ilong. Hindi ito amoy ng hamog o ng tuyong lupa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa unang hanay ng mga pananim na inilagay nila ni Arturo noong nakaraang buwan. Lumuhod siya. Ang mga maliliit na luntiang usbong ng palay, ang kanilang nag-iisang pag-asa, ay kulay itim na at sunog. Hinawakan niya ang lupa at naramdaman ang lagkit ng isang malakas na kemikal. Hindi lamang nagpusta si Severino sa panahon. Inutusan niya ang taong may-ari ng ID na iyon na buhusan ng nakakamatay na lason ang buong palayan ni Teresa. Kahit pa bumagsak ang pinakamalakas na ulan mula sa langit, walang mabubuhay sa lupang ito. Wala na siyang aanihin. Nanatiling nakaluhod si Teresa, nilalanghap ang matapang at nakakasulasok na amoy ng asidong sumunog sa kanyang lupa. Ang bigat ng bawat hakbang ni Teresa pauwi ay tila paghila ng isang napakabigat na tanikala. Ang sangsang ng nakakamatay na kemikal ay kumapit sa kanyang mga damit,
sumisingaw hanggang sa kanyang kaluluwa. Pagpasok niya sa pintuan, hindi almusal o mainit na kape ang sumalubong sa kanya, kundi ang mapang-uyam na boses ni Clara. Wow! Amoy patay na lupa. Ano ma? Nasunog na ba ang pinagmamalaki mong palayan? Nakatayo si Clara sa gitna ng sala, hawak ang braso ng umiiyak na si Ines. I told you, you're cursed. Kukunin ko si Ines at dadalhin ko sa Maynila ngayon din. Wala akong balak mamulubi kasama mo. Hindi sumagot si Teresa. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ng pagpili ng tamang laban. Pumasok siya sa kusina, binuksan ang gripo, at hinugasan ang kanyang mga kamay hanggang sa mamula ang balat at tuluyang mawala ang madulas na pakiramdam ng lason. Kinuha niya ang natitirang tableya at malagkit mula sa garapon, isinalang ang kaldero at nagsimulang magluto. Ang matamis at mayamang amoy ng tsokolate ay unti-unting pumalit sa asim ng kemikal sa loob ng bahay. Isinalin ni Teresa ang umuusok na champorado sa isang maliit na Tupperware. Lumapit siya kay Ines at inilagay ito sa maliit na bag ng bata. Niyakap ng bata ang lalagyan at sa init na nagmula sa pagkain, naramdaman ni Ines ang tahimik ngunit matibay na pagmamahal ng kanyang lola, isang init na panlaban sa panlalamig ng sarili niyang ina. Hinablot ni Clara ang kamay ng bata. Let's go, Ines! May late ka na! Pinanood ni Teresa ang pag-alis ng mag-ina, umaasang sa pag-aaral ng bata ay mababago ang kapalaran nito. Ngunit ang hindi niya alam, pagkababa sa mismong tarangkahan ng eskwelahan, mabilis na tumalikod si Clara. Iniwan niyang mag-isang naglalakad ang anak papasok, habang siya ay nagmamadaling nagtungo sa madilim na eskinita sa likod ng palengke. Naroon ang lihim na sugalan ng mahjong, kung saan umaasa si Clara na mababawi ang perang winaldas niya gamit ang huling ipon ng pamilya. Naiwan si Teresa sa tahimik na bahay. Habang pinupunasan niya ang mesa, isang anino ang humarang sa liwanag ng pintuan. Ang babaeng nakaitim mula sa sementeryo ay nakatayo sa kanyang harapan. Dahan-dahan nitong tinanggal ang kanyang madilim na salamin, inilalantad ang mga matang kasing talim ng yelo. Ako si Lucinda, panimula ng babae. Ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Isa akong agricultural engineer at alam ko ang lahat ng dumi at pandaraya ni Severino. Lumapit si Lucinda at inilapag ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng hapag. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Teresa. Alam ko ang kasunduan ninyo at alam ko rin na nilagyan nila ng asido ang lupa mo para masigurong matatalo ka. Kumunot ang noo ni Teresa. Kung sunog na ang lupa ko, anong silbi pa ng pusta? Talong-talo na ako. Umiling si Lucinda at inilapit ang mukha. Ang forecast nila sa radyo at telebisyon ay tagtuyot. Pero hindi nila sinasabi ang namumuong low-pressure area na nakatago sa likod ng Sierra Madre. Ilang tao lang ang may access sa satellite data na iyon bago ako tanggalin sa trabaho. Uulan bukas, Teresa. Isang napakalakas na ulan. At kapag dumaloy ang tubig sa irigasyon mo, mababaliwala ang lahat ng ginawa ni Severino. Hawak mo pa rin ang karapatan sa lupa. Tinapik ni Lucinda ang sobre. Nandyan ang mga bank records na nagpapakita ng mga panunuhol niya sa mga opisyal ng barangay at munisipyo. Gagamitin natin iyan kapag napanalunan mo ang lupa. Tinitigan ni Teresa ang babae. May isang malaking katanungan na bumabagabag sa kanyang isipan. Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo tinutulungan ang isang estranghero para pabagsakin ang isang makapangyarihang asendero? Ang mga mata ni Lucinda ay biglang dumilim, pinupuno ng isang matagal nang inililibing na pighati at galit. Dahil ang utang ni Severino sa akin ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga ng pera at sakahan. Gusto ko siyang makitang gumagapang. Bago pa man makapagtanong muli si Teresa, mabilis na tumalikod si Lucinda at naglakad palabas, naglaho sa init ng umaga. Naiwan si Teresa na may hawak na sobre at isang bagong sibol na pag-asa sa kanyang pagod na dibdib. May laban pa siya. Kailangan niyang sabihin ito kay Emilio. Kailangan nilang maging matatag bilang mag-ina para sa araw ng bukas.
Kinuha niya ang sobre at dahan-dahang lumapit sa kwarto ng kanyang anak. Bahagyang nakaawang ang pinto. Iaangat na sana niya ang kanyang kamay upang kumatok nang marinig niya ang boses ni Emilio. Nakikipag-usap ito sa telepono. Walang bakas ng angas o yabang, puro takot at pagmamakaawa ang namumutawi sa kanyang mga labi. Don Severino, parang awa niyo na po. Ang tinig ni Emilio ay basag at nanginginig sa matinding kaba. Gagawin ko po ang lahat. Pipilitin ko si Mama na ibigay ang titulo. Pero pakiusap, huwag na nating ituloy ang plano sa sementeryo. Maawa kayo sa nanay ko. Baka ikamatay niya kapag nalaman niya ang totoo sa kung anong ginawa ko sa tatay ko. Tinulak ni Teresa ang nakakawang na pinto. Ang mabigat na pagtama ng kahoy sa dingding ay nagpataob sa buong mundo ni Emilio. Nabitawan ng binata ang kanyang telepono at ang pagbagsak nito sa sahig ay tila tunog ng isang pusong tuluyang nawasak. Nakatayo si Teresa sa hamba ng pinto. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang bangkay, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding sakit at paghahanap ng kasagutan. Anong kinalaman mo sa pagkamatay ng tatay mo, Emilio? Ang boses ni Teresa ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay napakatalim, humihiwa sa mismong kaluluwa ng kanyang anak. Anong plano sa sementeryo ang pinag-uusapan ninyo ni Severino? Napaatras si Emilio, nanginginig ang mga tuhod. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay napuno ng matinding takot at panginginig. Mali po kayo nang narinig. Wala po iyon. Wala akong ginawang masama. Huwag mo akong gawing tanga. Madiin na wika ni Teresa, humakbang papalapit. Asawa ko ang namatay, ama mo ang nawala. Kung may alam ka, sabihin mo sa akin ngayon din. Sa halip na yakapin ang kanyang ina at aminin ang kanyang mga kasalanan, pinili ni Emilio ang pinakamadaling daan ng isang duwag. Mabilis siyang umiwas kay Teresa, tinabig ang balikat ng kanyang ina upang makapasok sa sala at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Wala siyang iniwan kundi ang alikabok sa kanyang mga paanan at ang nagdurugong puso ng isang ina na hindi na makilala ang sariling anak. Napahawak si Teresa sa hamba ng pinto, unti-unting nanghihina ang mga tuhod. Sa mga sandaling iyon, dumating si Padre Ben. Agad na inalalayan ng matandang pari si Teresa upang makaupo sa lumang sofa. Walang salitang lumabas sa bibig ng ginang, tanging mga luhang may karga ng mga sikretong napakabigat dalhin. Ang katarungan, Teresa, ay minsan dumarating sa anyong hindi natin inaasahan. Minsan, kailangan muna nating dumaan sa pinakamadilim na pagsubok bago natin makita ang liwanag. Mahinahong paalala ni Padre Ben habang pinipisil ang nanginginig na kamay ng matanda. Magpakatatag ka, may awa ang Diyos. Tumingala si Teresa sa lumang orasan sa dingding. 4:00 na ng hapon. Lumalim ang mga linya sa kanyang noo nang mapansin ang kakaibang dilim na bumabalot sa labas ng bintana. Ang hangin ay biglang lumamig at naging mabigat. Sa kabila ng matinding bigat sa kanyang dibdib dahil kay Emilio, isang pangamba ang mabilis na gumapang sa kanyang isipan. Kanina pa dapat nakauwi si Ines mula sa paaralan. Lumabas si Teresa sa tarangkahan at nakita ang isang pamilyar na kapitbahay na dumadaan. Nang tanungin niya kung nakita ba nito si Clara at Ines, isang nakakagalit na katotohanan ang sumampal sa kanya. Naku, Aling Teresa. Si Clara ay kanina pa nakababad sa sugalan sa likod ng palengke. Marami na yatang talo, walang sumundo sa apo ninyo sa eskwelahan. Samantala, sa kabilang dako ng barangay, nakatayo si Don Severino sa beranda ng kanyang mansyon. Ang kanyang mapagmataas na mukha ay napalitan ng matinding pagkataranta. Ang langit sa itaas ng kabundukan ng Sierra Madre ay naging kulay uling. Ang mga ulap ay mabilis na nag-iipon, nagdadala ng isang napakalakas na banta na wawasak sa kanyang mga plano. Totoo ang hula ng panahon, uulan ng malakas. Kung uulan at dadaloy ang tubig sa irigasyon patungo sa palayan ni Teresa, matatalo siya sa pusta. Hindi niya maaring makuha ang lupa. Mabilis niyang tinawag ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan.
Kunin mo ang pinakamakapal na kadena at kandado. Isara ninyo ang pangunahing floodgate na nagdudugtong sa ilog at sa palayan ng mga Villarreal. Siguraduhin ninyong walang kahit isang patak ng tubig na makakapasok sa lupa ng matandang iyon. Pero Don Severino, nag-aalangang sagot ng tauhan, kung isasara natin ang malaking floodgate at bumagsak ang malakas na ulan mula sa bundok, maiipon ang tubig at aapaw iyon pababa sa... Gawin mo ang inuutos ko kung ayaw mong ikaw ang ipalunod ko, galit na asik ng asendero. Bumalik ang eksena kay Teresa, na ngayon ay nagmamadaling naglalakad sa kalsada patungo sa paaralan. Bawat hakbang ay may kasamang panalangin para sa kaligtasan ng kanyang apo. Nasaan na si Emilio sa mga oras na ito? Bakit wala man lang sa mga magulang ni Ines ang naghahanap sa bata? Habang siya ay naglalakad sa gitna ng makipot at maalikabok na daan, biglang tumigil ang ihip ng hangin. Tumingala si Teresa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bahagyang ibinuka ang kanyang tuyong labi. Isang napakalamig at mabigat na patak ng tubig ang nahulog mula sa langit, dumapo ng direkta sa kanyang labi. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Hanggang sa ang buong kalangitan ay nagbukas at ibinuhos ang isang napakalakas at galit na ulan. Dumating na ang himalang kanyang hiniling, ngunit ang kanyang puso ay nababalot ng matinding kaba. Ang ulan ay mabilis na naging isang walang-awang dilubyo. Ang tubig mula sa kabundukan ay mabilis na rumaga sa pababa. Ngunit dahil nakasara ang malaking floodgate na dapat sanang sasalalo at magdadala ng tubig sa malawak na palayan ni Teresa, ang nag-uumpisang baha ay naghahanap ng ibang daan. Ang malaking volume ng tubig ay mabilis na umapaw, nag-ipon, at gumawa ng isang marahas na flash flood na bumulwak pababa sa pinakamababang bahagi ng bayan. Habang tumatakbo si Teresa sa gitna ng malakas na ulan, isang nakakapanindig balahibong tunog ang pumunit sa katahimikan ng bagyo. Ang nakakabinging wangwang ng sirena. Ang rumaragasang tubig ay tila isang galit na halimaw na naghahanap ng mabibiktima. Kulay putik, mabangis, at nagdadala ng mga nabaling sanga at basura, ang baha ay walang awang na nanalasa pababa sa pinakamababang bahagi ng San Jacinto. Ang direksyon ng rumaragasang kamatayan ay nakatutok ng tuwiran sa lumang gusali ng paaralan. Sa likod ng palengke, ang lihim na sugalan ay inabot na rin ng mabilis na pagtaas ng tubig. Nagkakagulo ang mga tao sa loob, nagkukumahog na isalba ang kani-kanilang mga ari-arian. Nakatuntong si Clara sa ibabaw ng mesa ng mahjong. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa maitim na tubig na unti-unting lumulunod sa silid. Oh my God, tulungan niyo ako! Ang mga bag ko, mababasa. Ayoko sa putik! Hysterical na sigaw ni Clara, nanginginig at umiiyak. Wala siyang pakialam sa kaligtasan ng ibang tao at lalong nawaglit sa kanyang makasariling isipan ang anak na naiwan sa paaralan. Nakulong siya sa rehas ng sarili niyang kapabayaan. Sa kabilang banda, narating ni Teresa ang pangunahing floodgate sa itaas ng bukid. Ang malalaking patak ng ulan ay walang awang bumubugbog sa kanyang mukha at sumusugat sa kanyang paningin. Buong lakas niyang kinapitan ang malaking gulong na bakal. Kung maiikot niya ito, mabubuksan ang harang at papasok ang tubig sa kanyang palayan. Mababawasan ang dilubyong pababa sa bayan. Pilit niya itong inikot gamit ang kanyang sugatang mga kamay, ngunit hindi man lang ito gumalaw. Nang kapain niya ang ilalim ng makinarya, naramdaman niya ang malamig, makapal, at magaspang na kadena na nakapulupot ng mahigpit, nakalock gamit ang isang napakalaking kandado. Napagtanto ni Teresa ang sukat ng kasamaan ni Severino. Handa itong pumatay ng mga inosenteng bata, manalo lamang sa isang pusta. Habang pinipilit niyang hatakin ang kadena, nahagip ng kanyang paningin ang isang anino. Sa gitna ng makapal na kurtina ng ulan, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, ang mabilis na tumatakbo palayo mula sa estruktura ng floodgate. Sino ang taong iyon na nagkandado ng pinto ng kaligtasan? Ngunit wala ng oras upang habulin ang salarin. Lumingon si Teresa sa ibaba ng burol. Sa di kalayuan, nakita niya ang kahindik-hindik na eksena.
Ang gusali ng paaralan ay halos kalahati ng nakalubog sa maruming tubig. Sa ibabaw ng yero, nakadikit-dikit ang mga maliliit na figura ng mga bata, umiiyak at nagmamakaawa ng saklolo. Kahit hindi niya marinig ng malinaw dahil sa matinding hampas ng hangin at ulan, tila tumagos sa kanyang kaluluwa ang tinig ni Ines. Nakikita ng kanyang puso ang takot na mukha ng kanyang apo, umiiyak at sumisigaw ng lola. Mahigpit na kinapitan ni Teresa ang kwintas na krusipiho na nakasabit sa kanyang leeg. Ang malamig na bakal ng krus ay tila napaso sa kanyang balat habang nakatitig sa direksyon ng kanyang apo. Ang mga luha niya ay humalo sa ulan. Mabilis na nagtalo ang kanyang isipan. Kung hahayaan niyang umapaw ang tubig ng kusa mula sa ilog, matagal pa bago ito pumasok sa kanyang palayan, ngunit kapag nangyari iyon, panalo siya sa pusta. Mababawi niya ang titulo. Ngunit bago mangyari iyon, tuluyan ng lalamunin ng baha ang paaralan. Mamatay ang mga bata, mamatay ang kanyang apo. Ang tanging paraan upang agad na ilihis ang matinding agos ng baha palayo sa paaralan ay ang gibain ang mismong pilapil ng kanyang palayan. Kapag ginawa niya iyon, malulunod ang lahat ng kanyang tinanim. Masisira ang buong sakahan. At higit sa lahat, mawawalan ng bisa ang kasunduan nila ni Severino dahil hindi natural na dumaloy ang tubig sa irigasyon. Mawawala sa kanya ang lupa ng tuluyan. Lupa o buhay, tagumpay o karangalan. Binitawan ni Teresa ang kanyang krusipiho. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pag-aalinlangan ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Hindi kailanman naging katumbas ng buhay ng isang bata ang kahit ilang ektarya ng lupa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa lumang shed na gawa sa kahoy at yero sa gilid ng sakahan. Naroon ang naiwang tractor ni Arturo, nababalot ng kalawang at luma na, ngunit buo pa ang makina. Sumampa si Teresa sa madulas na upuang bakal. Nanginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang susi na palaging nakatago sa ilalim ng manibela. Ipinasok niya ang susi at pinihit ito ng buong lakas. Ang malalim at umaatungal na tunog ng makina ng lumang tractor ay bumasag sa ingay ng bagyo, tila isang halimaw na nagising upang ipagtanggol ang mga mahihina. Kinapitan ni Teresa ang manibela. Itinutok ang malaking sasakyan patungo sa mismong harang ng kanyang pinakamamahal na palayan at buong tapang na inapakan ang silinyador. Ang mabigat na bakal ng lumang tractor ay walang awang bumangga sa makapal na pilapil ng palayan. Gumuho ang matigas na lupa na tila malambot na putik sa ilalim ng napakalakas na puwersa. Sa isang iglap, ang marahas na agos ng baha na kanina ay nakatutok sa paaralan ay mabilis na lumiko. Pumasok ang galit na tubig sa malawak na sakahan ni Teresa. Linuob nito ang bawat sulok, nilamon ang mga pananim, at inilibing ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa ilalim ng maitim na baha. Nawasak ang kanyang kabuhayan, inagos ang kanyang kinabukasan, ngunit unti-unting bumaba ang level ng tubig sa paligid ng eskwelahan. Ligtas ang mga inosenteng buhay. Bumaba si Teresa mula sa sasakyan. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng ulan at putik, nanginginig sa matinding ginaw at pagod. Sa di kalayuan, nakita niya ang mga rubber boat ng rescue team na papalapit sa bubong ng paaralan. Isa-isang ibinaba ang mga umiiyak na bata. Nang tumuntong sa ligtas na kalsada ang maliit na si Ines, ginamit ni Teresa ang natitira niyang lakas upang tumakbo. Niyakap niya ng napakahigpit ang kanyang apo. Bumuhos ang luha ng kaluwagan mula sa kanyang mga mata, isang iyak na naghuhugas sa lahat ng sakit ng pagkawala ng kanyang lupa. Habang nanginginig ang bata sa lamig, walang pag-aalinlangang ibinalot ni Teresa ang sariling tuyong damit sa katawan ng bata. Hindi inalintana ang sariling panginginig. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Clara. Gulo-gulo ang buhok nito, sira ang makeup, at puno ng putik ang mamahaling sapatos dahil sa pagtakas mula sa sugalan. Tumakbo ito palapit, umaarting umiiyak habang inaabot ang bata. "Ines, oh my God, my baby! Halika sa mommy!" Sigaw ni Clara.
Ngunit bago pa man madampi ni Clara ang balat ng bata, marahas siyang tinabig ni Teresa. Tumayo ng tuwid ang matanda. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng punyal, puno ng isang matinding poot na ngayon lamang niya inilabas. Huwag mong hawakan ang apo ko, mababang ngunit nakakapanindig balahibong utos ni Teresa. Iniwan mo siya sa gitna ng bagyo para sa sugal, Clara. Wala kang karapatan sa batang ito. Napaatras si Clara, natakot sa nag-aapoy na paninindigan ng kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakasagot at nakapag-inarte. Habang hinahagod ni Teresa ang likod ng kanyang apo, pinagmasdan niya ang kanyang nawasak na palayan. Sa ibabaw ng gumuhong lupa kung saan niya ibinangga ang tractor, nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na bakal na kahon. Naanod ito pa itaas mula sa malalim na pagkabaon sa ilalim ng pilapil. Ano ang nilalaman ng kahong iyon na matagal nang nakatago sa kanilang sakahan? Bago pa man siya makahakbang upang kunin ito, isang mabagal at nakakairitang palakpak ang umalingaw-ngaw sa paligid. Naglalakad papalapit si Don Severino, walang pakialam sa ambon dahil pinapayungan siya ng kanyang tauhan. Sa tabi niya ay isang nakangiting abogado na may hawak na itim na folder. Napakagandang palabas, Teresa. Tunay kang bayani ng San Jacinto, mapang-uyam na panimula ng asendero habang nakatingin sa wasak na sakahan. Itinaas nito ang kanyang mamahaling relo at tiningnan ang oras. Pero tapos na ang 48 oras at dahil sinira mo ang pilapil mo, hindi dumaloy ang tubig sa natural na irigasyon. Sayang, hindi natupad ang kondisyon natin. Inilapit ni Severino ang kanyang mukha kay Teresa. Ang mga mata ay puno ng kasakiman at tagumpay. Law is law, Teresa. Talo ka sa pusta. Akin na ang lupa mo. Ang mapang-uyam na tawa ni Severino ay humalo sa tunog ng papalayo na bagyo. Ang marahas na pagtutulak ng mga tauhan ni Severino sa lumang tarangkahan ng mga Villarreal, ang naging hudyat ng opisyal na pag-angkin ng asendero sa lahat ng pinaghirapan ni Teresa. Kinabukasan iyon matapos ang bagyo. Wala pang maayos na tulog ang matanda, ngunit naroon na ang mga lalaking may bitbit na mga kahon sa pilitang inilalabas ang mga gamit nila mula sa loob ng bahay. Habang nagkakagulo sa labas, isang mas matinding pagguho ang nagaganap sa loob ng sala. Kasalukuyang isinisiksik ni Clara ang kanyang mga mamahaling damit at bag sa malalaking maleta. Galit na galit ito, ang mukha ay namumula sa labis na pagkabigo at pagkamuhi. Wala na! Ubus na ang lahat dahil sa kabaliwan ng nanay mo! Sigaw ni Clara habang dinuduro si Emilio na nakayuko lamang sa isang sulok ng sofa. Sana hinayaan mo na lang malunod ang mga batang iyon, ma. Ngayon pati tayo nakikisawsaw sa putik. I can't live like this. Aalis na ako. Tiningnan ni Emilio ang asawa. Ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa, ngunit ang bibig ay nananatiling tikom, patunay ng kanyang walang hanggang kaduwagan. Kinuha ni Clara ang kanyang maleta at marahas na naglakad patungo sa pinto. Sinubukan siyang pigilan ni Ines sa pamamagitan ng pagyakap sa kanyang binti, ngunit walang awang itinulak ni Clara ang bata. Huwag kang sumama sa akin, pabigat ka lang. Dito ka sa magaling mong lola na ginawang dagat ang palayan niya. Walang pusong huling salita ni Clara bago siya tuluyang lumabas, sumakay sa isang naghihintay na sasakyan ng ibang lalaki at iniwan ang kanyang sariling pamilya. Habang yakap-yakap ni Teresa ang umiiyak na si Ines, pumasok si Don Severino sa sala. Nakangiti ito, hawak ang dokumentong pinirmahan ni Teresa habang may mga pulis na nakatayo sa kanyang likuran bilang proteksyon. Sa labas ng bintana, nakatutok ang camera ng cellphone ni Aling Delia. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mukha ng tsismosang kapitbahay ay napuno ng pagkalito at hiya. Ang mga komento na nagdadaan sa kanyang screen ay hindi panlalait kay Teresa. Bagkus, ang mga ito ay puno ng papuri sa katapangan ng matanda at matinding galit kay Severino. Pumirma ka ng kontrata, Teresa. Law is law. Tapos na ang oras mo dito. Kalmado at mapang-asar na wika ni Severino, wari na sisiyahan sa pagdurog sa dignidad ng isang byuda. Hindi nagmakaawa si Teresa. Hindi siya lumuhod o umiyak sa harap ng kanyang kaaway. Tahimik siyang naglakad,
patungo sa lumang aparador at kinuha ang nag-iisang bagay na may halaga para sa kanya, ang nakakwadrong litrato ni Arturo. Inilagay niya ito sa loob ng isang maliit na bag, hawak sa kabilang kamay ang nanginginig na si Ines. Bago sila tuluyang lumabas, napansin ng bata ang makapal na putik na nakadikit sa sapatos ng kanyang lola mula pa kagabi. Binitawan ni Ines ang kamay ni Teresa, lumuhod sa sahig, at ginamit ang kanyang sariling malinis na panyo upang punasan ang maruming sapatos ng kanyang lola. Isang munting kilos na nagpapahiwatig na kahit gaano kadumi ang ibato ng mundo kay Teresa, mananatiling malinis ang kanyang karangalan sa paningin ng mga taong nagmamahal sa kanya. Iginala ni Teresa ang kanyang paningin sa labas. Nasaan si Lucinda? Nangako ang babaeng nakaitim na tutulungan siya gamit ang hawak nitong ebidensya ng korupsyon, ngunit walang anino ni Lucinda ang nagpakita upang ipagtanggol siya laban sa abogado ni Severino. Tumakbo ba ito dahil sa takot? Huminga ng malalim si Teresa at nagsimulang maglakad palabas ng bakuran, handang harapin ang kawalan kasama ang kanyang apo, at ang walang kwentang si Emilio na nakasunod lamang na parang aso sa kanilang likuran. Ngunit pagtapak nila sa kalsada, huminto ang mundo ni Severino at ng kanyang mga tauhan. Ang makipot na daan palabas ng barangay ay hindi bakante. Nakatayo roon ang daan-daang tao. Sila ang mga magulang, lolo, lola, at mga kamag-anak ng mga batang na iligtas ni Teresa mula sa baha kagabi. Ang kanilang mga mukha ay madilim at puno ng determinasyon. Pinarikadahan nila ang buong kalsada, ginagamit ang kanilang sariling mga katawan bilang harang. Hindi kayo aalis, Aling Teresa. Matibay na pahayag ng ama ng isa sa mga bata na humakbang paabante at tumitig ng masama kay Don Severino. Kung gusto niyong paalisin ang babaeng nagligtas sa mga anak namin, kailangan niyo muna kaming patayin lahat. Ang mahigpit na pagkakahawak ng mga magsasaka sa mga hawakan ng kanilang mga itak at pala ay nagpapakita ng isang tahimik ngunit nagbabagang paghihimagsik. Ang tensyon sa kalsada ay tila isang napipintong pagsabog ng bulkan. Ang mga taong bayan na dati ay nakayuko at takot sa kapangyarihan ni Don Severino ngayon ay nakatayo ng tuwid, hawak ang mga asarol, pala at itak na naglalaman ng mga bakas ng lupang kanilang sinasaka. Ang kanilang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang nagkakaisang puot laban sa asenderong matagal nang umaabuso sa kanila. Napansin ni Severino ang unti-unting pagdami ng mga taong humaharang. Lumingon siya sa kanyang likuran at nakitang patuloy na nagla-livestream si Aling Delia. Kung mag-uutos siya ng dahas ngayon, makikita ng buong mundo ang pagdanak ng dugo at masisira ang kanyang maingat na binuong imahe bilang isang kagalang-galang na negosyante. Napakuyom ang mga kamao ni Severino. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang mukha at umaktong tila isang pasensyosong pinuno. Umatras muna tayo, madiin na utos ni Severino sa kanyang mga tauhan at sa mga pulis. Ayaw kong maging sanhi ng gulo sa barangay natin. Pero tandaan ninyo ito, nasa akin ang batas. Babalikan ko kayo. Mabilis na sumakay si Severino sa kanyang sasakyan. Ang pag-alis ng kanyang convoy ay sinundan ng mabibigat na tingin ng mga magsasaka, tila pagbabantay sa pag-atras ng isang sugatang ahas. Nang mawala sa paningin ang mga kalaban, unti-unting lumapit ang mga tao kay Teresa. Binuksan ng matandang byuda ang kanyang mga braso at isa-isa niyang niyakap ang mga magulang ng mga batang nailigtas niya. Dumating din si Padre Ben. Ang kanyang maamong mukha ay nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng unos. Teresa, pansamantala kayong tumuloy sa kumbento. Ligtas kayo roon. Pakiusap ng pari habang inaalalayan si Ines na ngayon ay mukhang pagod na pagod na. Sa loob ng kusina ng simbahan noong hapong iyon, isang mainit at nakakapagpabago ng pusong tagpo ang naganap. Ang mga nanay mula sa barangay ay nagdala ng mga sangkap at nagluto ng isang malaking kaldero ng mainit na sabaw ng manok. Nang maluto ito, sila mismo ang nag-abot ng mangkok kay Teresa. Kung paanong nag-abot ng bigas si Teresa para sa kanila noong fiesta sa kabila ng panghihiya ng lahat, ngayon ay sila naman ang nagpapakain sa kanyang nagugutom na pamilya. Ang init ng sabaw na humaplos sa sikmura ni Teresa
ay tumunaw sa huling yelo ng kanyang pag-iisa. Hindi na siya lumalaban ng mag-isa. Habang nakamasid si Teresa kay Ines na masiglang humihigop ng sabaw, nahagip ng kanyang paningin si Emilio sa madilim na sulok ng silid. Nakayuko ang kanyang anak, tulala, at mukhang nawalan na ng kaluluwa matapos siyang iwan ng asawang si Clara. Si Emilio ay isang lalaking pinili ang duwag na daan at ngayon ay pinaparusahan ng sariling konsensya. Pagsapit ng gabi, nagpapahinga si Teresa sa isang maliit na kwarto nang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang bulto na nababalot ng itim na jacket. Tinanggal nito ang nakatakip na hood at ang madilim na salamin. Si Lucinda. Saan ka nagpunta noong kailangan ko ng kakampi laban sa abogado ni Severino? Malamig na tanong ni Teresa. Umupo si Lucinda sa tapat ni Teresa. Kung nagpakita ako kanina, ipapapatay niya tayong dalawa bago pa tayo makarating sa korte, Ma'am Teresa. Kailangan kong siguraduhin na hawak natin ang alas bago tayo sumugod. Inilapag ni Lucinda sa ibabaw ng mesa ang isang makapal na itim na notebook. Isang mas malaki at mas detalyadong version kaysa sa naiwan ni Arturo. Ito ang mismong ledger ng kasamaan ni Severino. Paano mo nakuha ang mga personal na dokumento ng asendero? Nagtatakang tanong ni Teresa. Sino ka ba talaga, Lucinda? Huminga ng malalim ang nakababatang babae. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding pighati at paghihiganti. Ako ang anak sa labas ni Don Severino. Anak niya ako sa isang babaeng manggagawa niya sa pabrika. Itinago niya kami, itinanggi, at nang magkasakit ang nanay ko, hinayaan niya itong mamatay ng walang tulong dahil ayaw niyang magkabahagi kami sa yaman ng mga lehitimo niyang anak. Itinapon niya ako na parang basura. Kaya ngayon, susunugin ko ang buo niyang kaharian. Pinuklat ni Lucinda ang itim na libro. Itinuro niya ang mga pahinang naglalaman ng mga bank transfers patungo sa mga opisyal ng pulisya at mga peke at napilitang kasunduan sa lupa ng iba pang magsasaka. Nakasulat din doon ang halagang ibinayad niya sa taong sumira sa patubig at nagpadala ng kemikal sa bukid ni Teresa. Nandito ang lahat. Kailangan lang natin itong isubmit sa NBI sa Maynila dahil bayad niya ang mga pulis dito sa probinsya, paliwanag ni Lucinda. Hinaplos ni Teresa ang mga pahina. Pakiramdam niya ay hawak niya ang kaligtasan ng buong barangay. Ngunit habang inililipat niya ang mga pahina pabalik sa mga mas lumang transaksyon, biglang tumigil ang kanyang mga mata sa isang partikular na petsa. Iyon ang linggo kung kailan namatay ang kanyang asawang si Arturo. Binasa ni Teresa ang nakasulat. Isa itong tala ng pagbabayad upang sadyain ang pagkasira ng preno ng tractor at isa pang bayad para sa taong pipirma sa safety clearance upang magmukhang maayos ang sasakyan at walang mananagot sa aksidente. Tiningnan niya ang pirma ng taong tumanggap ng suhol upang palusutin ang sirang tractor. Isang taong ginamit ang kapabayaan kapalit ng perang pambayad sa utang sa sugal. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Teresa. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila ninakaw. Ang nanginginig niyang hintuturo ay dahan-dahang bumaba upang sundan ang kurba ng pamilyar na lagda, hanggang sa mabasa niya ang pangalan ng nagbenta sa buhay ng kanyang asawa. Emilio Villarreal. Ang bigat ng itim na kwaderno ay tila naging isang malaking bloke ng yelo na sumusunog sa mga palad ni Teresa. Bawat hakbang niya palapit sa madilim na sulok kung saan nakaupo si Emilio ay tila paglakad patungo sa sarili niyang bitayan. Wala nang luha sa kanyang mga mata, tanging isang napakalalim na kawalan na mas nakakatakot kaysa sa anumang galit. Huminto si Teresa sa harapan ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang inilapag ang nakabukang libro sa maliit na mesa sa kanilang pagitan. Itinuro ng kanyang nanginginig na hintuturo ang pahina eksakto sa ibabaw ng pamilyar na lagda. Pirma mo ito, Emilio, hindi ba? Ang boses ni Teresa ay hindi sumisigaw, ngunit ang lamig nito ay humihiwa sa mismong laman at buto. Ikaw ang pumirma sa clearance ng tractor ng tatay mo kapalit ng perang pambayad sa sugal. Tumingin si Emilio sa libro. Nang makita niya ang kanyang sariling pangalan na nakasulat sa ilalim ng transaksyon ng kamatayan ng kanyang ama,
Gumuho ang huling pader ng kanyang panlilinlang sa sarili. Mabilis siyang dumulas mula sa pagkaupo at lumuhod sa matigas na sahig. Niyakap niya ang mga binti ng kanyang ina. "Ma, patawarin mo ako. Hindi ko alam." Ang paghagulgol ni Emilio ay pumuno sa tahimik na silid, isang iyak ng lalaking kinain ng sariling kaduwagan. "Baon na baon ako sa utang noon, ma." Nilapitan ako ni Don Severino. Sabi niya, "Pipirma lang ako na maayos ang tractor para makakuha tayo ng malaking insurance. Hindi ko alam na inutusan niya palang sirain ang preno. Hindi ko ginustong patayin si Papa." Napatanga si Teresa. Ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan ay hindi na ang anak na ipinagmamalaki niya, kundi isang estrangherong nilamon ng kasakiman at takot. "At nang mamatay ang tatay mo, ginamit iyon ni Severino para hawakan ka sa leeg," dugtong ni Teresa, unti-unting pinagtatagpi ang buong katotohanan. "Kaya kanya napilit na ibenta ako. Kaya kanya napilit na isara ang patubig natin. Dahil natatakot kang malaman ko na ibinenta mo ang buhay ng sarili mong ama." Mahigpit na kinapitan ni Emilio ang laylayan ng damit ni Teresa. "Ma, maawa ka sa akin. Kapag inilabas ninyo ang librong iyan sa pulisya, hindi lang si Severino ang makukulong. Madadamay ako bilang kasabwat. Makukulong ako, ma. Anak mo ako. Paano na ang buhay ko?" Ang pakiusap na iyon ay isang matalim na punyal na lalong bumaon at nagpaikot-ikot sa sugatang puso ng isang ina. Nakita ni Teresa ang malagim na epekto ng kanyang pagbabalewala sa mga maliliit na pagkakamali ng kanyang anak noon. Upang protektahan ang hiya ng pamilya, lagi niyang pinagtatakpan ang mga utang ni Emilio. Ang kanyang labis na pag-ibig at pag-ako sa responsibilidad ang nagpalaki sa isang halimaw na walang kakayahang tumayo para sa sarili. Dahan-dahang lumuhod si Teresa upang pumantay sa kanyang anak. Sa halip na itulak ito palayo o sampalin ang mukha nito, inilapat niya ang kanyang magaspang at nanginginig na palad sa ulo ni Emilio. Hinaplos niya ang buhok nito, tulad ng ginagawa niya noong bata pa ito at inaalagaan niya kapag may sakit. Bumuhos ang mainit na luha mula sa mga mata ni Teresa, bumabagsak sa mga pisngi ng kanyang anak. "Mahal na mahal kita, Emilio. Ikaw ang dugo at laman ko. Pero ang pagmamahal ko ay hindi sapat para hugasan ang mga kasalanan mo sa tatay mo." Umiyak ng mas malakas si Emilio nang maramdaman ang haplos ng kanyang ina, isang haplos ng pamamaalam sa pagiging tagapagtanggol nito. Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na nagsalita si Lucinda. "Ma'am Teresa, kahit ipasa natin ang librong iyan, madaling idadahilan ng mga abogado ni Severino na peke ang mga pirma. Malakas ang kapit niya sa husgado. Kailangan natin ng direktang ebidensya mula sa sarili niyang bibig. Kailangan natin siyang marinig na naguutos ng krimen. Kung hindi, lahat ng ito ay mauuwi lang sa wala." Pinunasan ni Teresa ang kanyang mga luha. Tumayo siya, iniwan si Emilio na patuloy na humihikbi sa sahig. May naalala siya. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng litrato ni Arturo. Mula sa pinakailalim nito, inilabas niya ang isang maliit na bakal na kahon. Ito ang kahon na naanod at lumitaw mula sa gumuhong pilapil kahapon matapos niyang ibangga ang tractor. Ang kahong pinulot niya bago sila palayasin ng mga tauhan ni Severino. Palaging inililibing ni Arturo ang mga mahahalagang bagay sa mismong lupa nila. Ginamit niya ang gilid ng mesa upang sapilitang buksan ang kinakalawang na takip ng kahon. Nang bumigay ang bakal, walang pera o titulo ng lupa sa loob. Mayroon lamang isang maliit na gintong susi at isang lumang piraso ng papel. Kinuha ni Teresa ang papel at binasa ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang asawa. "Nasa loob ni San Isidro ang boses ko. Arturo, San Isidro." Ang lumang estatwa ng patron ng mga magsasaka na nakatago at inaalikabok sa lumang bodega ni Severino sa kabilang ibayo ng bayan, ang mismong lugar kung saan palihim na nakikipagkita ang asendero kay Emilio noon. Nang iangat ni Teresa ang kanyang paningin, ang kislap ng maliit na susi ay sumasalamin sa nag-aapoy at walang atras na determinasyon sa kanyang mga mata. Binalot ng makapal na kadiliman ang buong San Jacinto,
Nang palihim na tinahak ni na Teresa at Lucinda ang masukal na daan patungo sa lumang bodega ni Don Severino. Walang bituin sa kalangitan. Ang tanging gabay nila ay ang malamlam na ilaw ng flashlight na hawak ng nakababatang babae. Ang bawat lapat ng kanilang mga sapatos sa ibabaw ng tuyong damuhan ay maingat at kalkulado. Iniiwasang makatawag ng pansin ng mga gwardyang nagpapatrolya sa paligid ng asyenda. Pagpasok nila sa loob ng inabandunang estruktura, sinalubong sila ng mabigat na amoy ng amag at lumang kahoy. Itinutok ni Lucinda ang ilaw sa gitna ng malawak na silid. Naroon, nababalot ng sapot ng gagamba at makapal na alikabok, ang mataas na estatwa ni San Isidro Labrador. Lumapit si Teresa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinakapa ang likuran ng kahoy na poon. May naramdaman siyang maliit na butas sa bandang ibaba nito. Ipinasok niya ang gintong susi mula sa kahon ni Arturo. Ang pagpihit niya sa malamig na bakal ay nagdulot ng banayad na pag-awang ng isang nakatagong maliit na pinto sa loob ng estatwa. Mula sa madilim na puwang, inilabas niya ang isang lumang voice recorder. Pinunasan niya ang alikabok sa ibabaw nito at pinindot ang nag-iisang pindutan na may kulay pula. Mula sa maliit na speaker, pumailan lang ang isang boses na matagal na niyang ninanais marinig. Ang boses ni Arturo, humihinga ng malalim at nagmamadali, sinusundan ng malinaw na pag-uusap mula sa isang tagong lugar kung saan naganap ang lihim na kasunduan. Siguruhin mong malinis ang pagkaputol ng linya ng preno ng tractor. Ang mayabang na boses ni Severino ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bodega, walang iniwang puwang para sa pagdududa. Pagkatapos, ibigay mo ito kay Emilio para pirmahan niya ang clearance, sabihin mo pambayad sa utang niya sa sugal. At bukas ng gabi, isara ninyo ang irigasyon. Unti-unti nating papatayin sa gutom ang mga magsasakang iyan hanggang sa ibenta nila ang mga lupa nila sa akin ng palugi. Ipinikit ni Teresa ang kanyang mga mata. Bawat salita ng asendero ay tila matalim na punyal na muling bumabaon sa kanyang dibdib. Pinapatay ang asawa niya ng paulit-ulit sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sakit ay may kasamang matinding kapangyarihan. Ito ang susi sa kanilang kalayaan. Itinaas niya ang recorder at idinampi ito sa kanyang mga labi, parang hinahalikan ang asawang nagpaalam upang mag-iwan ng huling sandata para sa kanyang pamilya. Ngunit ang kanilang tahimik na tagumpay ay biglang nabulabog. Ang liwanag ng matatalim na flashlight mula sa labas ay mabilis na gumuhit sa mga maalikabok na bintana ng bodega. May nakabukas na pinto. Tingnan niyo sa loob. Ang madiin na utos ng isang malaking lalaki mula sa labas. Nataranta si Lucinda. Mahigpit na hinawakan ni Teresa ang recorder at mabilis silang nagtago sa likod ng malalaking patong ng kahon. Wala silang malalabasan. Kung mahuhuli sila, tiyak na kukunin ni Severino ang ebidensya at hindi na sila makikita pang muli ng buong bayan. Bago pa man makapasok ang mga gwardya, isang pamilyar at nag-aalalang boses ng babae ang pumigil sa kanila sa labas. Tulong! Tulungan niyo ako! May mga lalaking tumatakbo papunta sa kabilang kalsada. Ninakaw ang bag ko. May hawak silang patalim. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Boses iyon ni Beatrice. Ginamit ng kanyang dating kaibigan ang sarili upang linlangin ang mga tauhan ni Severino. Narinig nila ang mabilis na pagtakbo ng mga gwardya palayo upang habulin ang mga peking magnanakaw na itinuro ni Beatrice. Iniiwan ang bodega na walang nagbabantay. Sumilip si Teresa mula sa siwang ng pinto. Nakatayo si Beatrice sa ilalim ng poste ng ilaw sa labas ng tarangkahan. Nagkatinginan sila. Wala nang luhang pumatak, walang salitang namutawi, tanging isang malalim na pagtango mula kay Beatrice. Isang huling alay ng sakripisyo, itinataya ang sariling buhay upang makabawi sa nagawang kasalanan sa kaibigan. Tumango rin si Teresa bilang tahimik na pagtanggap at pagpapatawad sa kanyang puso bago sila mabilis na tumakas ni Lucinda sa kabilang direksyon dala ang ebidensya na tatapos sa kasamaan ng asendero. Kinaumagahan, ang buong plaza ng San Jacinto ay napuno ng ingay at tao. Inimbitahan ni Don Severino ang mayor,
ang mga opisyales ng munisipyo at ang mga mamamahayag mula sa syudad. Nakatayo ang asendero sa gitna ng entablado, maaliwalas ang mukha at nakangiti habang hawak ang titulo ng palayan ng mga Villarreal. Handang-handa na siyang angkinin ng tagumpay sa harap ng buong bayan, ginagawang lehitimo ang kanyang pagnanakaw. Ngayong araw, formal nating tatanggapin ang lupain na magiging sentro ng pag-unlad ng ating bayan. Mayabang na anunsyo ni Severino sa mikropono, inaasahang makikita ang pagluhod at pag-iyak ng mga magsasaka. Ngunit ang kanyang mga salita ay naputol. Ang mga taong bayan na kanina ay nagbubulungan ay biglang tumahimik. Nahati ang dagat ng mga tao upang magbigay daan sa isang pamilyar na figura. Nakatayo si Teresa sa dulo ng kalsada. Hindi siya nakayuko, hindi siya umiiyak, at wala siyang dalang puting watawat ng pagsuko. Sa halip, kalmado siyang naglakad palapit sa entablado, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. At sa kanyang magaspang na kamay, mahigpit siyang nakahawak sa isang malaking megaphone. Oras na ng paghuhukom. Nakatayo si Don Severino sa pinakamataas na bahagi ng entablado, pinalilibutan ng mga nagkikislapang lente ng mga mamamahayag at ng mga inanyayahang opisyal ng pamahalaan. Ang kanyang tindig ay nag-uumapaw sa kayabangan, tila isang haring handang koronahan ang kanyang sarili. Nang makita niya si Teresa na naglalakad papalapit, isang mapang-uyam na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tingnan ninyo mga kababayan, ayan na pala ang baliw na byuda ng San Jacinto. Malakas na anunsyo ni Severino sa mikropono, ginagamit ang atensyon ng media upang lalo pang durugin ang pagkatao ng matanda. Isang babaeng pilit pinipigilan ang pag-unlad ng ating bayan dahil sa kanyang sariling kasakiman. Security, paalisin niyo ang babaeng iyan. Baka manakit pa iyan at manira ng kagamitan. Ngunit hindi huminto si Teresa. Hindi rin niya ginamit ang hawak na megaphone upang makipagsigawan o ipagtanggol ang kanyang sarili. Alam niyang ang katotohanan ay hindi kailanman kailangang isigaw upang maging totoo. Sa halip na lumapit sa harap ng entablado, lumiko siya patungo sa gilid ng plaza, sa mismong tolda kung saan nakalagay ang pangunahing controls ng sound system ng barangay. Doon, naghihintay si Padre Ben. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Tumango lamang ang matandang pari at mabilis na inabot ang koneksyon ng kable ng malalaking speaker. Inilabas ni Teresa ang lumang voice recorder ni Arturo mula sa kanyang bulsa at mahigpit itong idinikit sa pangunahing mikropono na kontrolado ng pari. Pinihit ni Padre Ben ang lahat ng pihitan upang itaas ang volume sa pinakamalakas na antas. Ang mahinang ugong ng kuryente na dumaloy sa mga aparatong bakal ang nagsilbing hudyat ng pagbabaligtad ng mundo. Mula sa naglalakihang speaker na nakapaligid sa buong plaza, pumailan lang ang isang pamilyar at nakakatakot na boses. Ito ang tinig ni Don Severino mula sa nakaraan, hindi nagtatalumpati ng pag-unlad, kundi nag-uutos ng kamatayan at panlilinlang. Siguruhin mong malinis ang pagkaputol ng linya ng preno ng tractor. Pagkatapos, ibigay mo ito kay Emilio para pirmahan niya ang clearance, sabihin mo pambayad sa utang niya sa sugal. At bukas ng gabi, isara ninyo ang irigasyon. Unti-unti nating papatayin sa gutom ang mga magsasakang iyan hanggang sa ibenta nila ang mga lupa nila sa akin ng palugi. Parang tinamaan ng kidlat ang buong plaza. Ang mga taong bayan na kanina ay tahimik na nanonood ay biglang nag-ingay sa matinding galit at pagkabigla. Ang mga mamamahayag ay mabilis na inilipat ang tutok ng kanilang mga camera mula sa mukha ng mga opisyal patungo sa namumutlang mukha ni Don Severino. Nalaglag ang hawak na titulo ng asendero. Ang kanyang maaliwalas na mukha ay mabilis na kinain ng matinding gulat at takot. Itigil niyo iyan! Patayin niyo ang tunog! Mga sinungaling! AI-generated iyan! Paninira lamang iyan! Natatarantang sigaw ni Severino habang pilit na kinukuha ang mikropono mula sa namimilipit na mayor na mabilis na umiwas sa kanya. Sinubukan ni Severino na bumaba ng entablado upang tumakas patungo sa kanyang nakapark na sasakyan, ngunit bago pa man siya makahakbang palayo, isang makapal na pader ng tao ang humarang sa kanya.
Ang mga magsasaka ng San Jacinto, hawak ang kanilang mga kagamitang pansaka, ay nagkaisa upang isara ang lahat ng daanan. Hindi na sila papayag na takasan pa ng demonyo ang kanyang mga kasalanan. Sa gitna ng galit na mga tao, humawi ang daan para sa isang babaeng nakaitim. Lumapit si Lucinda, kasama ang mga matataas na opisyal ng National Bureau of Investigation mula sa Maynila, na lihim niyang tinawagan gamit ang mga ebidensyang nakalap nila noong gabi. Hawak ni Lucinda ang itim na kwaderno, ang Black Book. "It's over, Don Severino. Wala na ang mga bayaran mong pulis sa probinsya." Malamig na wika ni Lucinda habang tinititigan ang lalaking nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit nagkait sa kanya ng kinabukasan. Inabot niya ang itim na libro sa punong investigador. Nandyan ang lahat ng patunay ng mga panunuhol, pandaraya sa lupa, at ang pagbayad niya upang pasadyang bahaing ang barangay natin at patayin si Arturo Villarreal. Wala nang nagawa si Severino. Sinubukan pa nitong manlaban at manigaw ng mga pagbabanta, ngunit mabilis na hinawakan ng mga autoridad ang kanyang mga braso at inipit sa kanyang likuran. Habang pinapanood ni Teresa ang asenderong sa pilitang inilalabas mula sa entablado, hindi siya nakaramdam ng pagmamalaki. Wala siyang ibinigay ng ngiti ng tagumpay o mapang-asar na tawa. Tiningnan niya lamang ang paglapat ng malamig na bakal sa mga pulso ni Severino, at sa sandaling iyon, isang napakalalim at dalisay na kapayapaan ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Ang hustisya para sa kanyang asawa ay nakamit na. Ang lupang dugot pawis na pinaghirapan ay malaya na mula sa anino ng kasakiman. Ngunit ang pagdiriwang ng buong bayan ay biglang natigil. Ang hangin ay muling naging mabigat at tahimik. Mula sa hanay ng mga alagad ng batas, dalawang unipormadong pulis ang humiwalay at naglakad ng tuwid patungo sa direksyon ni Teresa. Ang bawat hakbang nila ay tila pagtibok ng isang pusong puno ng kaba. Tumigil sila sa harapan ng matandang byuda. "Mrs. Teresa Villarreal," panimula ng isang pulis, hawak ang isang opisyal na dokumento. Ang kanyang boses ay malinaw at naririnig ng lahat ng nakapaligid sa kanila. "Mayroon po kaming dalang arrest warrant para sa anak ninyong si Emilio Villarreal bilang kasabwat sa pamememeke ng dokumento at pagtatago ng ebidensya sa kaso ng pagpatay sa inyong asawa." Bumaling ang tingin ng buong San Jacinto kay Teresa. Ang mga taong humahanga sa kanyang katapangan ay naghihintay, nakapigil hininga. Nariyan na ang hustisya, ngunit ang halaga nito ay ang kalayaan ng sarili niyang laman at dugo. Ipagtatanggol ba ng isang ina ang nag-iisa niyang anak mula sa malamig na rehas? O hahayaan niya itong lulunin ng batas na siya mismo ang humingi? Nang marinig ang pangalan ng kanyang anak, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Teresa. Mula sa likuran ng mga nagkakagulong tao, dahan-dahang lumabas si Emilio. Ang kanyang katawan ay nanginginig na parang isang basang kuting na naiwan sa lamig ng ulan. Mabilis siyang tumakbo at nagtago sa likod ni Teresa, mahigpit na kumapit sa laylayan ng damit ng kanyang ina, tulad ng isang batang natatakot sa dilim ng gabi. "Ma, tulungan mo ko, ma." Basag at nagmamakaawang bulong ni Emilio, ang kanyang mga luha ay bumabasa sa balikat ni Teresa. "Huwag mo silang hayaang kunin ako. Hindi ko kakayanin sa loob ng kulungan, ma. Pakiusap." Sa ang bawat paghikbi ni Emilio ay tila mga karayom na direktang itinutusok sa dibdib ni Teresa. Bilang isang ina, ang kanyang unang likas na reaksyon ay ang itago ang kanyang anak, labanan ang buong mundo, at saluhin ang lahat ng sakit upang hindi masugatan ang kanyang supling. Handa siyang ibigay ang kanyang sariling kalayaan para rito. Ngunit naalala niya ang itim na kwaderno. Naalala niya ang sirang tractor ni Arturo. Naalala niya ang marahas na baha na muntik ng kumitil sa buhay ni Ines. Ipinikit ni Teresa ang kanyang mga mata at huminga ng napakalalim. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay ni Emilio sa kanyang braso. Dahan-dahan, ngunit may matibay na paninindigan, inabot niya ang mga kamay ng kanyang anak at marahang inalis ang pagkakakapit nito sa kanyang damit. Humarap si Teresa kay Emilio. Tinitigan niya ang umiiyak na lalaki
Ang mga mata ay puno ng pagmamahal na pinanday ng pinakamasakit na katotohanan. Hindi ko na pagtatakpan ang mga kasalanan mo, Emilio. Malamig ngunit nangungulilang wika ni Teresa. Bawat salita ay may kasamang pagbagsak ng luha. Buong buhay mo, ako ang sumalo sa mga pagkakamali mo. At tingnan mo kung saan tayo dinala ng aking labis na pag-unawa. Kung talagang mahal mo ako, kung gusto mong maging isang karapat-dapat na ama para sa anak mong si Ines, harapin mo ang parusa mo. Linisin mo ang iyong kaluluwa. Nanlaki ang mga mata ni Emilio. Tiningnan niya ang kanyang ina, naghihintay na bawiin nito ang mga sinabi. Ngunit nakita niya sa mukha ni Teresa ang isang hindi matitinag na desisyon. Wala nang sasalo sa kanya. Wala nang magtatago sa kanyang mga lihim. Umiyak ng napakalakas si Emilio, isang hagulgol na nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkabigo at pagsisisi. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi siya tumakbo palayo. Hindi siya nagtago sa likod ng kasinungalingan. Dahan-dahan siyang humakbang paabante, lumabas mula sa anino ng kanyang ina, at kusang loob na iniabot ang kanyang mga nanginginig na kamay patungo sa mga alagad ng batas. Ang paglapat ng malamig na bakal sa kanyang mga pulso ay naghudyat ng katapusan ng kanyang pagiging duwag. Bago pa man siya igiya ng mga pulis patungo sa naghihintay na sasakyan, mabilis na lumapit si Teresa. Niyakap niya ng napakahigpit ang kanyang anak, isang yakap na naglalaman ng lahat ng pagpapatawad ng isang nagmamahal na ina. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa balikat ni Emilio at bumulong sa gitna ng pag-iyak. Hihintayin kita, anak. Magbabago ka. Magiging maayos din ang lahat. Tumango si Emilio. Nang humiwalay siya sa yakap ng kanyang ina, ginamit niya ang manggas ng kanyang sariling damit upang punasan ang kanyang mga luha at linisin ang kanyang mukha. Wala na siyang asawang sasandalan, wala na siyang inang magsisilbing panangga. Tinanggap niya ang bigat ng kanyang sariling krus ng may natitirang dignidad. Tahimik na pinanood ng buong bayan ang pag-alis ng sasakyan ng pulisya dala si Emilio. Walang sino mang nanghusga o nanlibak. Nag-alay sila ng tahimik na paggalang sa pinakamahirap na desisyong ginawa ng isang ina para sa ikabubuti ng sariling dugo at laman. Wala nang lihim na naiwan. Ang lahat ng hiwaga at panlilinlang ay tinangay na ng bagyo at tuluyan ng nalinis ng katotohanan. Mula sa likuran ng mga nagmamasid, isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Lola, lumingon si Teresa at nakita si Ines na inaalalayan ni Padre Ben. Mabilis na naglakad ang matanda at kinuha ang kanyang apo. Inangat ito at niyakap ng mahigpit sa kanyang dibdib. Sabay nilang itinuon ang kanilang paningin sa malawak nilang palayan. Wasak ang mga pilapil, nakalubog sa putik ang mga nasirang pananim at wala ni isang butil ng palay ang natira para anihin. Nawala ang lahat ng kanilang material na yaman. Ngunit habang nakatingin si Teresa sa malawak na lupain na ngayon ay malaya na mula sa kuko ng mga mapang-abuso, hindi pagkatalo ang kanyang naramdaman. Ang lupa ay nandyan pa rin. Handa itong bungkalin muli. Handa itong patubuan ng bagong pag-asa na hindi nabahiran ng kasinungalingan at utang na loob. Ang pagdampi ng simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng bagong halong lupa ay banayad na yumakap sa kanilang mga mukha, nagbabadya ng isang panibagong umaga. Isang taon na ang lumipas mula ng hugasan ng matinding baha ang mga kasinungalingan sa San Jacinto. Ang malawak na sakahan ng mga Villarreal ay muling nagkulay luntian. Ang mga maliliit na usbong ng palay ay sumasayaw kasabay ng banayad na ihip ng hangin. Ngunit ang lupang ito ay hindi na pag-aari ni Teresa ng mag-isa. Ibinigay niya ang kalahati ng kanyang bukid upang maging isang cooperative farm para sa buong barangay. Ang mga magsasakang minsang pinagbantaan at inabuso ni Severino ay ngayon ay nagtatanim ng may ngiti at pag-asa sa kanilang sariling mga mata. Walang takot na may aagaw sa kanilang pinaghirapan. Maging ang hangin na nagdadala ng mga balita ay tila nagbago ng ihip. Nakapasok sa pandinig ni Teresa ang kinahinatnan ng kanyang manugang. Si Clara,
na piniling sumama sa ibang lalaki, bitbit ang lahat ng kanyang ninakaw na pera, ay inabando na rin kalaunan nang maubos ang kanyang yaman. Ayon sa mga nakakita, pag-alagala na lamang ito sa magulong kalsada ng Maynila, walang maayos na tirahan, at namamalimos para makakain. Natikman ng kanyang manugang ang pait ng sarili nitong kasakiman. Hindi natuwa si Teresa sa balita, ngunit alam niyang ang mundo ay may sariling paraan ng pagbabalik ng mga utang. Sa loob ng malamig na pader ng kulungan sa probinsya, isang mainit na tagpo ang nagaganap tuwing sasapit ang araw ng bisita. Nakaupo si Teresa sa tapat ni Emilio. Wala nang makapal na salamin o rehas na naghihiwalay sa kanilang mga puso. Kinuha ni Teresa ang mga kamay ng kanyang anak. Magaspang na ito, puno ng kalyo mula sa pagtuturo ng pagtatanim ng gulay sa kanyang mga kapwa bilanggo. Ang dating malambot na kamay ng isang duwag na lulong sa sugal ay napalitan ng mga kamay ng isang lalaking natutong magbanat ng buto. Ngumiti si Emilio, isang tapat at maaliwalas na ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mukha. Pinapatawad na kita, anak. Banayad na wika ni Teresa habang hinahagod ang kalyo sa palad ng binata. Umiyak si Emilio, ngunit hindi na iyak ng pagmamakaawa kundi iyak ng kaluwagan. Ang pagpapatawad ay naibigay na, at bagaman alam nilang pareho na ang buong tiwala ay kakailanganin pa ng mahabang panahon upang muling mabuo, ang mahalaga ay nakatayo sila sa isang matibay na pundasyon ng katotohanan. Paglabas niya ng kulungan at pagdaan sa lumang simbahan, nakasalubong ni Teresa si Beatrice. Wala nang matatalim na salita. Nagkatinginan ang dalawang dating magkaibigan. May isang tipid ng ngiti at magalang na pagtango mula kay Teresa. Pinatawad na niya ang babaeng nagtaksil sa kanya dahil alam niyang ginawa lamang nito iyon para sa buhay ng anak. Ngunit ang basag na salamin ng pagkakaibigan ay hindi na kailanman maibabalik sa dati nitong kinang. May mga hangganan na ang kanyang puso. Nang mag-agaw ang dilim at liwanag, nakatayo si Teresa sa beranda ng kanilang bahay. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagkukulay ginto sa buong palayan. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Padre Ben, humihigop ng mainit na kape, habang sa bakuran ay masayang nagtatakbuhan ang mga bata, pinangungunahan ng masiglang si Ines. Isang napakalalim na kapayapaan ang bumalot sa kaluluwa ni Teresa. Ang bigat na dinala niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naglaho. Wala na siyang itinatagong sikreto at wala na siyang asenderong kinatatakutan. Sa kanyang tahimik na pagmamasid, natutunan niya ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay hindi isang kumot na ginagamit upang pagtakpan ang mga pagkakamali at kasalanan ng kanyang anak. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagbibigay sa kanila ng tapang na harapin ang sariling pagkadapa at ang paggabay sa kanila habang pinipili nilang bumangon mula sa putik ng kanilang mga maling desisyon. Ang sakit ng pagdidisiplina ay ang pinakadalisay na anyo ng pag-aaruga. Sa gitna ng kanyang pagninilay, naramdaman ni Teresa ang paglamig ng simoy ng hangin. Mula sa maulap na kalangitan, bumagsak ang unang patak ng tubig, dumampi sa kanyang pisngi. Nagsimulang pumatak ang mahinang ulan. Hindi ito ang galit at nakakawasak na delubyo na sumira sa kanyang pilapil noong nakaraang taon. Ito ay isang banayad, malamig, at nakakaginhawang ulan ng biyaya. Isang ulan na naghuhugas sa mga natitirang sugat at nagdidilig sa uhaw na lupa ng San Jacinto. Tumingala si Ines, ibinuka ang maliliit na braso at masayang umikot sa ilalim ng pagbuhos ng tubig mula sa langit. Pinanood ni Teresa ang kanyang apo at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon ng pagluha, isang malakas, malaya at buong pusong halakhak ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Ang himala ay hindi ang pagdating ng ulan. Ang tunay na himala ay ang kakayahan ng pusong magmahal muli at bumangon gaano man kabigat ang bagyong dumaan.